Alam nyo ba na isa sa mga paborito kong ulam o putahe, yung mga lutong merong gata. Kaya kapag ganyan ang ulam, nako, sigurado sira ang diet ko. Ito mga kaminang, meron akong gustong i-share sa inyo na madali lang lutuin at simple lang din yung mga ingredients. So tara, samahan mo ako sa aking kusina para matutunan mo din itong pagluluto ng ginataang papaya. Welcome to Minang's Kitchen! Lulutuin muna natin yung dried fish na ihahalo natin dito sa ating recipe. Meron ako dito sa pantry ko na boneless dilis, kaya yan yung isasama ko. Pero any dried fish naman ay pwede nyong isama. After nyo maluto yan, iset aside nyo na muna, tapos proceed na tayo dito sa lulutuin natin. So gagamit ako dito ng ibang kawali. At yung kalan, inilagay ko yan sa medium flame. Pagkatapos, maglalagay na rin ako ng mantika. Kapag mainit na yung oil, ilagay na natin itong ginger strips. So, igisa nyo yan hanggang sa lumabas yung kanyang aroma. Tapos, isunod na agad natin itong ating minced garlic. Igisa naman natin yan for 15 to 20 seconds. Next naman, itong ating minced onions. Igisa naman natin to ng mga 20 to 30 seconds. After natin sa pagigisa, ilalagay na natin yung kakanggata. Ngayon mga kaminang, kung preferred ninyo na maanghang, ilagay nyo na agad itong ating sili. Pero kung ayaw nyo na maanghang, huwag kayong maglagay. Kung preferred ninyo na meron pa rin kaunting kick, sa bandang huli na kayo maglagay. Pagkatapos, hahaluin lang natin yan ng dire-diretso hanggang makita natin na medyo kumukulo na or makakita tayo ng maliliit na bubbles. At habang inaantayin natin yung mga kaminang, baka hindi ka pa nakasubscribe sa ating channel, i-click mo yung subscribe button at notification bell para ma-notify ka kapag meron tayong mga bagong videos. I-follow mo na rin ang Minang's Kitchen sa Facebook, IG, at sa iba pang social media platforms. Ayan, kumukulo-kulo na. So, ilalagay na natin itong ating papaya. Iniwa lang yan na maliliit at medyo maninipis. So, ilagay natin yung takip at isimmer natin ito for 5 to 7 minutes. Half cook lang muna. And then, haluin nyo yan ng kaunti. Pagkatapos, titimplahan na natin yung ating niluluto. Maglalagay tayo dito ng patis, pamintang durog, kaunting asukal, at isasama na natin dito yung pinirito natin dried fish or itong ating boneless dilis. So pagkatapos natin yung mahalo, ibalik na natin yung takip at itutuloy lang natin yung ating pagluluto. Let's simmer this for another 4 to 5 minutes o kaya hanggang sa maluto na yung papaya. So dyan mga kamina, makikita nyo reduce na yung liquid or yung gata natin. And at this point, na-infuse na yung lasa ng ating dilis dito sa ating gata. So, tikman nyo na yan, then i-adjust nyo na kung kulang pa sa inyo yung alat. Pwede kayo maglagay ng asin or patis. So, haluin lang natin yan ng saglit. Pagkatapos, ilagay na natin itong ating malunggay leaves. Afterwards, takpan natin at isimmer natin for 2 to 3 minutes. At ayan na mga kaminang, luto na itong ating ginataang papaya. Naku, na-excite na akong kumain, kaya dapat iserve na natin to agad. Sana mga kaminang ay nagustuhan nyo itong ating niluto. Kaya para lagi kang updated, huwag mo kalimutan ang mag-subscribe, mag-like, mag-comment kung ano masasabi mo dito sa ating recipe, at i-share mo na rin itong ating video. Okay, kain na!